Minsan may feeling ka ba na parang napakaliit ng negosyo mo para lumaki at magtagumpay? If that feeling is what you're thinking right now, alam nyo, hindi ka nag-iisa. Kaya pag-usapan natin kung paano natin palakihin ang maliit mong negosyo. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang world coach. Nung isang beses po ako ay naimbita sa isang 70th birthday. Kasama ko ang isang tinitingalaan na Filipino-Chinese na negosyante na walang iba kundi si Mr. Cecilio Pedro Kwok, ang founder and owner ng Happy Toothpaste and Lamoyan Corporation. Nung nagkukwento po siya sa akin, marami siyang first hand na kinento sa akin. At kung gusto niyo mapanood talaga yung full interview, nasa comment section, link sa baba, panoorin nyo. Tapos nung nakwento niya sa akin, tinanong ko sa kanya, Mr. Cecilio, nung nagsimula ka, na yung mga tao parang minaliit ka at di naniwala sa'yo. At yung sabi niya sa akin, marami ang hindi naniwala sa kanya nung nagsimula siya. Pero dahil sa kanyang paninindigan, pananampalataya sa Diyos, at malasakit sa tao, ang kanyang negosyo ngayon is a billion peso company. So the question is, ano ba mga sikreto na kanyang shinare sa akin during that time that really helped him to start from something small to something that is big? So right now, get a paper and a pen. Nako, masterclass po to. Libre tong session na ito. Ang senior niya sa akin, number one, is start with a purpose bigger than the profit. Kasi sinabi niya, when they started Happy daw, it was not to compete only with the giant. Dalawa yung gusto niya. Ang goal niya is to provide alternative product that is more affordable for the Filipinos. And number two, to create jobs for the Filipinos. Nung ginawa niya yung strategy niya, as a matter of fact, yung kalaban niya, sabihin na natin si Colgate, di ba kunyari presyo ay piso, ang ginawa naman niya, binaba niya yung presyo niya to 50. So, in other words, kung ang tao ay price conscious, definitely, kanino bibili? And number two, ang ginawa rin niyang diskarte is marami siyang in-employ na mga tao, na mga PWD, mga bingi, mga deaf and mute. That's one of the first company who did that. Kung kayo po, gusto niyo talagang lumaki ang inyong negosyo, nag-umpisa kayo, don't just sell, serve. How? Number one, solve a real problem to make lives better. Yun talaga makakatulong. Like for example, sa kanya, ginawa niya affordable ang toothpaste. And number two, ang ginawa niya, tinulungan din niya yung mga PWD para makasama sa kanyang kumpanya. Napakaganda. So, likewise, nung ine-evaluate ko yung sinabi niya, I'm also solving a problem, which is the financial problem and stress of the Filipinos. And honestly, the reason why we're also in business is not only to give employment. Hindi ko pa nasasabi to publicly, pero I think this is the first time that I'm going to tell you na part of the proceeds that we're generating, we're supporting also out-of-school students through the Real Life Foundation. Meron kaming foundation na sinusuportahan yung mga nasa high school at saka college na mga students na hindi po kaya nilang pag-aralan sarili nila. We're supporting that also. So kung kayo po ay nagpapatronize sa channel na ito, if not naman, you're reading our books, nakakatulong din po kayo. Number two, ang sinabi niya sa akin na talagang hindi ko makalimutan, never be afraid to compete with the giants. Kalaban niya yung malaki, yung Colgate. Sabi ng iba, Goliath yan, imposible yan. Pero alam niyo, ultimately, hindi nila talaga tinalo completely, pero nakain nila yung market. So, anong ginawa po nila? Kasi nga, alam po nila, ang mga malalaking kumpanya, they cannot really switch their decision fast. So, kasi nga malaki sila, pero they're small, agile, kaya nga, gumagawa sila ng mga marketing, price adjustment, ang bilis po nila. At the same time, sila naman po ang pinakauna na naglabas ng toothpaste in sachet. Yes! Diba yung sachet mentality? Sila po ang Happy Toothpaste ang nauna. Kaya nga, nung lumaki na sila, saka na lang humabol. Ang tagal bago nakahabol ang kalaban at kompetensya. Kaya nakain nila yung market, lalo na yung ormasa. Gets nyo? Kaya nga, ang advice niya sa akin, Chinky, huwag ka matakot sa mga malalaki. Alam mo sa panahon ngayon, it's not the biggest that wins. It's the fastest. At the same time, agile, creative, who will win. Kaya nga kayo, kung kayo ay nag-uumpisa, huwag kayong matakot. Ang kailangan lang talaga ay maging agile ka. And then, syempre, pangatlo naman sinabi niya sa akin, talagang hindi ko makalimutan, sinabi niya, grow slowly but surely. Huwag kang magmamadali because slow is fast. Sabi niya, they did not explode overnight. As a matter of fact, nung nag-umpisa sila, nag-struggle din daw sila. Pero nagkaroon sila ng unang breakthrough, yung during the time na meron Olympics. Tapos, nag-support sila, nakilala sila ng Olympics. Pangalawa, na nakatulong sila, nung kinuha nila si Rufa Gutierrez para mag-promote ng
kanilang toothpaste na kumukuti-kutitap. Dahan-dahan talaga. Kung kayo ay nagbinegosyo, sinabi niya sa akin na don't rush. Foundations matter. Kahit na mabagal, pero matibay. Mas long term yan. Kesa nagmamadali ka, shortcut ka, pero hindi talaga. And last but not the least, na sinabi niya na hindi ko makalimutan kung bakit siya nagiging successful. Aside from ang purpose, before profit, aside from hindi siya natatakot, aside from inaalagaan niya yung mga tao, aside from slow but sure, pero alam mo pinakamatindi ang foundation niya kung bakit lumaki. Because faith is his fuel. Sinabi niya, my faith in God always guided him in his decision in business. Kaya nga, I just want to encourage you also, if you're starting a business, put God first, stay honest, build with integrity. Alam mo, kahit na mayaman ka, pero kung sira naman ang pangalan mo, walang halagang yaman. Kaya nga, if Cecilio Pedro Koch were your mentor today, alam mo sabihin sa'yo, serve first, compete with courage, take care of your people, grow with patience, and with faith and values, nothing is impossible. By the way, did I fail to mention, magkakaroon pala ako ng exclusive group coaching session where I can help you personally to increase your self-worth and change your money mindset. This group coaching session is absolutely for free. Libre po. Kaya, bilisan nyo na. Limited slots lang to. Just comment, Coach Me, on the comment section or click the link sa description para makasama po kayo. Maraming salamat po. As I always say, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.